Maraming Pilipino ang nagsasabi na wala silang oras o puhunan para umasenso, pero ang totoo, nasa harap lang natin ang oportunidad, ang ating sariling free time. Ang bawat minuto na ginugugol mo sa social media o walang saysay na gawain ay pwede palang gawing dagdag na kita, bagong skill, o simula ng maliit na negosyo. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gawing pera ang iyong mga productive hobbies, step by step, gamit ang mga legit at practical na paraan. Siguraduhin mong tapusin ang video dahil sa dulo, tatalakayin natin ang pinakamahalagang aral na magbabago ng iyong mindset sa pera at oras. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Ang oras ay parang pera. Kapag nasayang, hindi na mababalik. Ang bawat minuto na ginugugol natin sa walang saysay na gawain ay may katumbas na halaga na pwede sanang magamit para sa ating kinabukasan. Alam mo ba na ang 2 oras na pag-i-scroll mo sa social media o pakikipagtsismisan ay maaaring maging katumbas na ng 1 araw na kuryente o pambili ng bigas? Kung iisipin mo, hindi lang simpleng oras ang nawawala, kundi oportunidad na kumita, matuto o mag-invest sa sarili. Ito ang tinatawag na opportunity cost, ang halaga ng bagay na isinuko mo dahil pinili mong gawin ang mas mababaw na gawain. Sa Pilipinas, kung saan ang bawat piso ay mahalaga, ang maling paggamit ng oras ay nagiging malaking hadlang sa pag-asenso. Ang kultura ng sayang mindset ay laganap at madalas nating marinig ang mga salitang sayang ang oras o sayang ang pagkakataon. Pero ang masakit na katotohanan, hindi lang oras ang nasasayang, kundi mismong kinabukasan na natin. Kapag ang oras ay ginugol sa passive consumption, gaya ng panonood ng endless videos o pagbabasa ng walang katapusang chismis, ang resulta ay ubos oras, ubos energy, pero walang dagdag na value. Ang passive consumption ay parang pagkain ng junk food. Nakakabusog saglit pero walang nutrisyon. Sa kabilang banda, ang active creation ay parang pagluluto ng masustansyang pagkain. May effort pero may balik na sustansya at halaga. Ang paggawa ng bagay na may value, kahit maliit lang, ay nagiging puhunan para sa mas malaking oportunidad. Halimbawa, kung sa halip na mag-scroll ka ng 4 na oras sa social media, ginamit mo ang oras na iyon para mag-research ng bagong skill o gumawa ng maliit na content, may posibilidad na kumita ka ng dagdag na pera o makakuha ng bagong oportunidad sa trabaho. Para mas maging malinaw, subukan mong tingnan ang screen time mo sa settings ng iyong phone. Sa iOS, pumunta ka sa settings, hanapin ang screen time, at makikita mo kung ilang oras ang ginugugol mo sa bawat app. Sa Android, halos pareho lang. Punta ka sa settings, hanapin ang digital well-being or screen time, at makikita mo rin ang breakdown ng oras. Kapag nakita mo na ang resulta, magugulat ka kung gaano karaming oras ang natatapon araw-araw. Kung ang average Filipino ay gumugugol ng higit sa 4 hours sa social media kada araw, isipin mo na lang kung paano pwedeng i-convert ang oras na iyon sa potential earnings. Sabihin na lang natin na may 4 na oras ka araw-araw na ginugugol sa Facebook, TikTok, or YouTube. Kung gagamitin mo ang 4 na oras na iyon para mag-aral ng freelancing skills gaya ng basic graphic design o copywriting, sa loob ng 1 buwan, pwede ka nang makakuha ng maliit na project na may bayad na 1,000 pesos. Kung gagamitin mo naman ang oras na yun para magluto at i-record ang proseso, pwede kang makagawa ng content na, kapag consistent, ay pwedeng kumita ng ad revenue sa YouTube o Facebook. Ang 4 na oras na dati ay sayang lang, biglang nagiging puhunan para sa kinabukasan. Ngayon, hindi ibig sabihin na bawal magpahinga. Ang pagpapahinga ay karapatan natin at mahalaga para sa ating kalusugan. Pero ang pag-aaksaya ng oras ay ibang usapan. Ang pag-aaksaya ay parang magnanakaw ng ating kinabukasan. Unti-unti nitong kinukuha ang mga oportunidad na dapat sana ay atin. Ang tunay na hamon ay hindi ang kakulangan ng oras,
kundi ang maling paggamit nito. Ang bawat oras na ginugugol natin sa walang saysay na gawain ay oras na hindi na natin mababawi. Kung iisipin mo, ang oras ay mas mahal pa sa pera. Ang pera pwedeng kitain ulit, pero ang oras kapag lumipas na, wala nang balik. Kaya ang mindset na sayang ay dapat palitan ng sulit. Imbes na sabihin mong sayang ang oras, dapat itanong mo sa sarili mo, sulit ba ang oras na ginugol ko? Kung ang sagot ay hindi, oras na para mag-audit ng iyong oras. Ang financial audit ay hindi lang tungkol sa pera, kundi pati sa oras. Ang oras na ginugugol mo sa passive consumption ay dapat i-convert sa active creation. Isipin mo ito bilang simpleng equation. 4 na oras sa social media equals 4 na oras na potential earnings. Kung ang 4 na oras ay ginamit mo para mag-research ng trending products na pwedeng ibenta, pwede kang kumita ng dagdag na income. Kung ginamit mo ang oras na iyon para mag-aral ng bagong skill, pwede kang makakuha ng bagong trabaho o project. Kung ginamit mo ang oras na iyon para gumawa ng content, pwede kang kumita ng ad revenue. Ang oras ay puhunan, at ang puhunan ay dapat gamitin ng tama. Ang hamon ngayon ay simple. Tingnan ang screen time mo ngayong araw. Kung makikita mo na higit sa 4 hours ang ginugugol mo sa social media, isipin mo kung paano mo pwedeng i-convert ang oras na yon sa potential earnings. Hindi mo kailangang maging expert agad. Ang mahalaga ay magsimula ka. Ang bawat maliit na hakbang ay nagiging malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Ang oras ay hindi dapat maging kaaway natin. Dapat itong maging kaalyado. Ang oras na ginugugol natin sa tamang paraan ay nagiging puhunan para sa mas magandang kinabukasan. Ang oras na ginugugol natin sa maling paraan ay nagiging magnanakaw ng ating pangarap. Kaya ang tanong ngayon, paano mo gagamitin ang oras mo? Sulit ba o sayang? Tumakot na tayo sa maaari mong gawin or racket sa iyong free time upang kumita ng extra income. Kapag pinag-uusapan ng racket, madalas nating marinig ang salitang sana. Sana marunong akong mag-design. Sana marunong akong magluto. Sana may puhunan ako. Pero ang totoo, hindi sapat ang sana. Ang kailangan natin ay inventory ng skills. Yung malinaw na listahan ng kaya nating gawin at pwedeng pagkakitaan. Ang bawat Pilipino ay may talento, kahit simpleng bagay lang, na pwedeng gawing income stream. Ang tanong lang, handa ka bang i-convert ang talento mo sa pera? Kung titignan mo ang iyong mga kamay, makikita mo na may kakayahan itong gumawa ng bagay na may halaga. Ang paglilinis ng kuko, halimbawa, ay hindi lang simpleng hobby. Sa mga kababaihan, ito ay serbisyo na may demand. Kung marunong kang maglinis at mag-ayos ng kuko, pwede kang magsimula sa bahay gamit lang ang basic tools. Sa halagang 100 pesos hanggang 200 pesos kada session, pwede ka nang kumita ng dagdag na pera. Kung 10 tao ang magpa-service sa iyo sa loob ng 1 linggo, may 1,000 pesos ka na agad. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan, kailangan mo lang ng tiyaga at consistency. Para naman sa mga kalalakihan, ang pagkukumpuni ng sirang gamit ay isa ring legit na racket. Isipin mo, sa bawat barangay, may mga sirang electric fan, sira ang zipper ng bag, o natanggal ang tornilyo ng upuan. Kung marunong kang mag-ayos ng mga simpleng gamit, may taong handang magbayad para sa serbisyo mo. Ang isang simpleng repair na nagkakahalaga ng 100 pesos ay pwedeng maging steady income kung gagawin mo ito ng regular. Ang kagandahan pa nito, hindi lang pera ang balik, kundi tiwala ng kapitbahay at kakilala. Kapag nakilala ka bilang maaasahang taga-kumpuni, ikaw ang unang tatawagin kapag may sira. Ngayon, kung hindi ka masyadong mahilig sa service-based skills, pwede mong subukan ang strategic buy and sell. Sa panahon ngayon, napakadali nang maghanap ng murang suppliers online. Sa Shopee, Lazada, o kahit sa Facebook Marketplace, makakahanap ka ng mga produkto na mababa ang presyo.
Ang sikreto ay hanapin ang mga bagay na trending at may demand. Halimbawa, solar gadgets. Dahil sa mahal ng kuryente, maraming Pilipino ang naghahanap ng alternatibong paraan para makatipid. Ang pagbebenta ng solar-powered lights o chargers ay pwedeng maging racket na swak sa panahon. Kung makakahanap ka ng supplier na nagbebenta ng solar lamp sa halagang 200 pesos at ibebenta mo ito sa halagang 350 pesos, may 150 pesos ka agad na profit kada item. Kung 10 piraso ang mabenta mo sa isang linggo, may 1,500 pesos ka na agad. Bukod sa solar gadgets, pwede mo ring subukan ang gardening tools. Dahil maraming Pilipino ang nahilig sa urban gardening, lalo na noong pandemya, patuloy pa rin ang demand para sa mga simpleng gamit gaya ng plant pots, soil mix, at mini shovels. Ang mga ito ay mabibili ng wholesale sa murang halaga at pwedeng ibenta ng retail sa mas mataas na presyo. Ang isa pang patok ay home organization items. Kung mapapansin mo sa TikTok Shop or Shopee video, trending ang mga storage boxes, kitchen organizers, at space-saving racks. Ang mga simpleng bagay na ito ay may malaking appeal sa mga kababaihan at pamilyang gustong maging mas maayos ang bahay. Kung makakahanap ka ng supplier na nagbebenta ng storage box sa halagang 100 pesos at ibebenta mo ito sa 200 pesos, doble na agad ang kita mo. Kung hindi ka naman mahilig sa pagbebenta ng physical products, may isa pang stream na pwedeng pagkakitaan, content creation. Pero hindi ito nangangailangan ng sobrang creativity. Ang kailangan mo lang ay prinsipyo ng documentation over creation. Ibig sabihin, hindi mo kailangang mag-isip ng sobrang unique na idea. Ang simpleng pagluluto mo ng adobo, kung i-record mo at i-upload sa Facebook or YouTube, ay pwedeng maging content na may value. Ang paglilinis mo ng bahay, pag-aayos ng cabinet, o simpleng paglalaba, kapag na-document mo, ay pwedeng maging tutorial na kapaki-pakinabang sa iba. Ang kagandahan ng content creation ay hindi lang ito one-time income. Kapag consistent ka, pwede itong maging asset na kumikita kahit natutulog ka. Halimbawa, kung makagawa ka ng 10 cooking video sa loob ng isang buwan at bawat video ay may 1,000 views, pwede ka nang kumita ng ad revenue. Kung magpatuloy ka pa at makagawa ng 50 videos sa loob ng 6 na buwan, pwede ka nang magkaroon ng steady income stream mula sa content. Ang simpleng video ng pagluluto mo ngayon ay pwedeng maging recipe book sa hinaharap o monetized channel na kumikita buwan-buwan. Ang mahalaga dito ay huwag kang manatili sa sana. Ang bawat skill, kahit simpleng bagay lang, ay pwedeng gawing racket. Ang paglilinis ng kuko, pagkukumpuni ng gamit, pagbebenta ng trending products, at pagdodocument ng simpleng gawain ay lahat may potential na kumita. Ang kailangan lang ay malinaw na inventory ng skills mo at willingness na magsimula. Hindi mo kailangang maging expert agad. Ang mahalaga ay makita mo ang value ng oras at talento mo at i-convert ito sa income. Sa taong 2026, ang practical racket ay hindi na tungkol sa malalaking negosyo. Ito ay tungkol sa paggamit ng simpleng skills at resources para kumita ng dagdag na pera. Ang bawat Pilipino ay may kakayahan at ang bawat kakayahan ay may value. Ang tanong lang, handa ka bang i-convert ang skills mo sa income? Ang sagot ay nasa iyong mga kamay. Ngayon, heto na yung mahalagang bahagi sa content na ito na binanggit ko bago magsimula ang videong ito, ang Puhunan Fund Strategy, Wealth Building. Dito natin ituturo kung paano palalaguin ang kinita mula sa mga sinabi ko kanina para hindi ito mabilis na mawala. Kapag may negosyo o raket ka nang nasimuna at kumikita ka na mula rito, ang unang hamon ay hindi lang kung paano ka kikita, kundi kung paano mo mapapanatili at mapapalago ang kinita mo. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng dagdag na income pero mabilis ding nauubos dahil walang malinaw na sistema
kung paano ito hahawakan. Dito pumapasok ang tinatawag na puhunan fund strategy. Isang praktikal na paraan para gawing tuloy-tuloy na cycle ang kita mo, imbes na one time lang. Ang unang hakbang ay ang first 1,000 rule. Huwag mo munang isipin ang milyon, huwag mo munang isipin ang malalaking negosyo. Ang target mo ay makuha ang unang 1,000 pesos na profit mula sa iyong napiling hobby o raket. Kapag nakuha mo na ang unang 1,000 piso, ihiwalay mo agad ito sa iyong personal na pera. Huwag mong isama sa panggastos sa bahay. Huwag mong ihalo sa pangkain o pamasahe. Gumamit ka ng physical envelope kung gusto mo ng traditional na paraan, o hiwalay na digital wallet kung mas komportable ka sa online. Ang mahalaga, malinaw na nakahiwalay ang pera ng raket mo sa personal na pera mo. Ito ang unang hakbang para magkaroon ng disiplina sa pera. Ngayon, kapag kumita ka na, kailangan mong iwasan ang tinatawag na lifestyle creep. Ito yung tendency na kapag may extra income, agad kang bibili ng luho o panggala. Halimbawa, kumita ka ng 1,000 piso mula sa paglilinis ng kuko o pagkukumpuni ng gamit, tapos ginastos mo agad sa pagkain sa labas o bagong damit. Ang nangyayari, balik ka ulit sa zero. Ang mindset na dapat mong buuin ay reinvest. Ibig sabihin, imbes na gastusin ang kinita mo sa luho, gamitin mo ito para palakasin pa ang racket mo. Kung kumita ka sa pag-aayos ng gamit, gamitin mo ang kalahati ng kinita para bumili ng mas magandang tools. Kapag mas maganda ang tools mo, mas mabilis ang trabaho, mas maayos ang resulta, at mas marami kang makukuhang customer. Kung kumita ka naman sa pagluluto, gamitin mo ang kinita para bumili ng mas maraming sangkap o mas magandang lalagyan. Kapag mas presentable ang pagkain mo, mas mataas ang chance na mabenta ito o ma-feature sa social media. Ang bawat reinvestment ay parang upgrade sa negosyo mo. Hindi ito gastos kundi puhunan para sa mas malaking kita. Dito na papasok ang tinatawag na wealth cycle. Ang layunin ay gawing seed o binhi ang iyong kinita. Kapag may binhi ka, pwede mo itong itanim at sa paglipas ng panahon, magbubunga ito ng mas malaki. Ang sistema ay simple. Ang 50% ng profit ay ibalik sa negosyo bilang reinvestment at ang 50% ay itabi bilang iyong financial freedom fund. Ang reinvestment ay para sa growth ng raket mo, habang ang financial freedom fund ay para sa iyong kinabukasan. Halimbawa, kumita ka ng 2,000 pesos mula sa pagbebenta ng solar gadgets. Ang 1,000 pesos ay ibabalik mo sa negosyo, pambili ng mas maraming stocks o mas magandang packaging. Ang natitirang 1,000 pesos ay itatabi mo sa iyong financial freedom fund. Kapag consistent mo itong ginawa, makikita mo na unti-unti kang nagkakaroon ng savings na hindi galing sa sahod, kundi galing sa raket. Ang financial freedom fund na ito ay pwedeng maging emergency fund, investment fund, o puhunan para sa mas malaking negosyo sa hinaharap. Ang kagandahan ng wealth cycle ay hindi ito nakadepende sa laki ng kita mo. Kahit maliit lang ang profit, basta consistent ang sistema, lalaki ito sa paglipas ng panahon. Kung bawat buwan ay nakakapagtabi ka ng 1,000 pesos mula sa racket, sa loob ng 1 taon, may 12,000 pesos ka na agad. Kung gagamitin mo ang kalahati nito para mag-scale up ng negosyo at ang kalahati ay itatabi mo, makikita mo na unti-unti kang umaangat. Ang puhunan fund strategy ay hindi magic. Hindi ito instant yaman, pero ito ay disiplina na magdadala sa iyo sa financial freedom. Ang bawat hobby na kumikita ay pwedeng maging stepping stone para sa mas malaking pangarap. Ang mahalaga ay huwag mong hayaan na mawala ang kinita mo sa walang saysay na gastos. Ang bawat piso ay binhi at ang bawat binhi ay pwedeng maging puno ng oportunidad. Sa huli, ang tunay na pag-asenso ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Ang unang 1,000 pesos na profit ay hindi lang pera, kundi simbolo ng disiplina at simula ng financial journey mo. Kapag natutunan mong ihiwalay, i-reinvest,
at itabi ang kinita mo, makikita mo na ang hobby mo ay hindi lang panggastos, kundi nagiging puhunan para sa mas malaking pangarap. Ang tanong ngayon, handa ka bang gawing binhi ang kinita mo at palaguin ito para sa iyong kinabukasan? Mahalagang paalala mga ka-daily. Ang pagpasok sa mga racket, hobbies, at iba't ibang paraan ng pagkakakitaan ay hindi lamang tungkol sa mabilisang kita. Ito ay tungkol sa tamang mindset, disiplina, at malinaw na sistema kung paano mo hahawakan ang bawat piso na pumapasok. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng dagdag na income pero mabilis ding nauubos dahil walang plano kung paano ito palalaguin. Kaya mahalagang tandaan na ang bawat raket ay dapat ituring na maliit na negosyo. Kahit simpleng paglilinis ng kuko, pagkukumpuni ng gamit, pagbebenta ng trending products, o paggawa ng content, lahat ng ito ay may potential na lumaki kung gagamitin mo ang tamang strategy. Huwag mong hayaang masayang ang kinita sa mga bagay na panandali ang saya lang. Ang tinatawag na lifestyle creep ay kalaban ng tunay na pag-asenso. Kapag kumita ka, imbes na gastusin agad sa luho, isipin mo kung paano ito makakatulong para mas lumakas pa ang raket mo. Ang bawat piso ay binhi. Kapag itinanim mo ito sa tamang paraan, magbubunga ito ng mas malaking kita sa hinaharap. Mahalaga ring magkaroon ng malinaw na paghihiwalay ng personal na pera at pera ng racket. Gumamit ng envelope system o digital wallet para hindi maghalo ang panggasto sa bahay at puhunan sa negosyo. Sa ganitong paraan, mas makikita mo ang growth ng iyong racket at mas madali mong masusukat kung gaano ka nakalayo sa iyong financial journey. Ang tunay na pag-asenso ay hindi instant. Ito ay resulta ng consistent na disiplina, tamang mindset, at willingness na mag-reinvest. Ang bawat maliit na hakbang ay nagiging malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Tandaan, ang oras at pera ay parehong puhunan. Kung gagamitin mo ito ng tama, ang hobby mo ay pwedeng maging daan tungo sa financial freedom. Disclaimer lang po, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para lamang sa edukasyon at inspirasyon. Hindi ito dapat ituring bilang financial advice o garantiya ng kita. Bago gumawa ng anumang desisyon sa pera o negosyo, mainam na kumonsulta sa eksperto o magsagawa ng sariling masusing pag-aaral. Paki-like ang video ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat!